Part 4. Gosh, na-miss ko to. Enthusiastic kong wika habang naglalakad dito sa 7th Street tungo sa isang KTV bar kung saan namin gaganapin ang welcome back party na gusto ng mga pinsan ko. The whole place is alive and bright with partygoers this evening. Not to mention the sounds, laughter, and screams you'll hear all over here. I told you. Tapos gusto mo na sa bahay lang, sarkastikong saad ni Rian. Medium room na good for 15 persons ang pinabook namin instead of small room. Mas okay na yung may leg room para naman makagalaw kami ng maayos kahit na kami-kaming magpipinsan lang naman, pati yung girlfriend ni Chino. Inimbitahan ko rin si Doreen ngunit hindi raw siya makakapunta. 2 oras lang rin ang ailalagi namin dahil balak pa naming lumipat sa ibang bar. Pagpasok namin sa loob ng room ay ang mic na agad ang dinampot ni OJ. Nandito na kaming lahat, maliban kay Chino na sinundo muna si Ira. Hahabol naman daw si Diana at Liam maya-maya, ayon sa kanila. Inihatid na rin yung mga inumin at pagkain na kasama sa kinuha naming package dito. Wala namang sinayang na sandali ang mga pinsan kong lalaki dahil sinimulan na nilang tumagay. Yumangay na rin kaming lahat dahil sumasabay kaming lahat sa bawat kanta na kakantahin ng isa sa amin dito. Huminto lang kami sa pagkanta nang bumukas ang pintuan. Ayla, malakas na tawag ni Diana na tumatalon-talon pa pagpasok niya dito. Magilas akong tumayo at yamakap sa kanya. Bumeso na rin ako kay Liam na kaagad tinawag ni Ryan. Sana sinama niyo si LJ. Saad ko. As if pwede siya dito. Natatawa niyang sabi. Na-miss kita. Muli itong yamakap sa akin. Na-miss ko rin kayo. Ang laki na siguro ni LJ, no? Yes. At ang dami mo ng utang sa kanya. Dapat nga yata, sinama namin siya para masenhil kanya. Pareho kaming tumawa saka na lumakad patungo sa couch kung saan nakaupo ang mga pinsan namin. Inabutan siya ng vodka ni Amara. Muli kaming yumangay sa mesa na parang mga lasing na kahit ang totoo kauumpisa pa lang namin. Kwentuhan dito, tawanan doon and I still couldn't believe that I'm with them right now. Mas pinili kong hindi sila makasama sa loob ng 4 na taon pero ganun pa rin yung trato nila sa akin. Wait, si Ayla naman pakantahin nyo. Ani Amara saka kinuha ang songbook at ibinigay sa akin. Wala pa akong maisip. Wala pa ako sa mood kumanta, natatawang wika ko saka tinulak palayo ang songbook. Lasangin nyo na lang kung ayaw kumanta, suhestyon ni Joseph. Inirapan ko siya habang nakangiti. Nag-ayang mag-picture si Diana kaya nagsiayos kaming lahat, pero hindi natuloy nang bumukas ang pintuan. Bumungad sa amin ang nakangiting mukha ni Chino habang nakakalawit sa braso niya ang kamay ni Ira na nakangiti rim. Late kayong dalawa, akusa ni Rian. When Chino's eyes met mine, I smiled sweetly, even though something sharp crossed my chest when I suddenly remembered the favor he was asking me. Maybe they have a plan to settle down. Kaya naman na nila dahil pareho na silang may trabaho. There is also no doubt that they love each other. Mommy and Daddy also like Ira for him. And I know our cousins like her too. And if you are going to ask me, I don't have a choice not to like her for him. I really don't get why he asked for a favor like that. It would have been better if he had just asked me to go back to the province. Or maybe he wants me to watch him be happy with another girl before finding my happiness. Bumeso sa aming lahat si Ira at saglit na nakipagkwentuhan. Normal naman akong nakiharap sa kanya at ikinubli ang inggit na nararamdaman ko. Maya-maya pa ay tinawag na siya ni Chino at pinaupo sa tabi niya. Mas lalong nabuhay ang inggit sa sistema kung ngunit pilit ko iyong pinapatay sa pamamagitan ng pag-inom ng mapait na alak. Maingay dito sa loob at ang dami kong pwedeng pagbalingan ng atensyon ngunit pinipili ng mga mata ko ang tumingin sa gawin nila. Nakikita ko ang bawat paglapit ng bibig ni Chino sa tenga ni Ira saka sila parehong matatawa. Pati ang pag-akbay ng braso ni Chino sa balikat ni Ira, at ang paghaplos sa likuran ng ulo nito, malinaw kong nakikita. Ni hindi man nga lang naliligaw ang tingin niya sa akin. Nakatuon lang ang buong atensyon niya kay Ira. Parang siya lang ang kasama ni Chino ngayon dito sa kwartong ito. Kailangan ko pa ba silang hintayin na may kasal kung nakikita ko naman ang masaya na siya? Ang unfair talaga niya sa gusto niya na yon.
Inalis ko ang tingin ko sa kanila bago pa may makahalata sa akin. Bahagya ring tumahimik sa loob nang wala nang may gustong kumanta. Nilibang ko ang sarili ko sa pakikipag-usap sa pinsan kong babae habang umiinom. Paps, pansin ko lang, ba't parang hindi kayo nag-uusap ni Ayla? Marahas akong napatingin kay Ryan dahil sa sinabi niya. Namilog pa ang mga mata ko dahil sumang-ayon sa kanya ang iba naming pinsan. Dumaan ang paningin ko kay Chino na nakatingin rin sa akin pero kaagad rin niyang inalis. Kahit si Ira ay sa gawi ko rin nakatingin. Oo nga. Gatong pa ni Greg. Away na naman siguro tong dalawa just like old times. Humalaklak ito. No, we're good. Ano ba kayo? Agap ko. Gago yata tong magkapatid na to, Nananahimik na nga lang ako dito, ay dadawat pa ang pangalan ko. Hindi mo ba siya na-miss, Chino? 4 years mong hindi nakita ang nag-iisang babaeng kapatid mo, oy. Pakikisali pa ni Rian. Hindi ako naging komportable sa mga sinasabi nila lalo na't alam nila ang tungkol sa amin noon. Bakit ba sinasabi nila ang ganito ngayon? Hindi ba nila nakikita si Ira dito? Ang girlfriend ni Chino. O wala naman sa kanila. Sadyang napansin lang talaga nila na hindi ako pinapansin ng kuya ko. Of course I did miss her, nakangising sagot ni Chino. But, come on. Am I responsible for the bond I didn't break? No, right. Umiling pa ito saka na muling itinuon ang atensyon sa katabi niya. Kinurot ang puso ko at gusto kong minas sa mga pinsan ko pero pinili ko na lang tawanan iyong sinabi niya. Tama nga naman siya. Ako tong lumayo at nang iwan. Pero hindi ba niya alam ang dahilan? Wala ba siyang ideya? Tapos hihingi pa siya ng pabor sa akin na parang siya lang ang may karapatan na sumaya. Kumanta na nga lang tayo. Kinuha ni Yvette ang songbook saka nagsimulang pumili ng kakantahin. Kinuha rin ni Chino iyon pagkatapos ni Yvette, at ibinibigay kay Ira na siguradong pumipili rin ng kanta. Nawala na sa amin ang atensyon ngunit hindi nawala iyong iritasyon na nararamdaman ko. Pati yung sakit at sama ng loob, na natili sa sistema ko. Anong gagawin ko dyan? Ang tanong ko kay Yvette nang iabot niya sa akin ang mic. I like this song. Sing it for me, please. Pakiusap nito. Sa pilitan niyang ipinahawak sa akin ang mic. Nang makita ko ang title ng kanta sa flat screen ay mabilis kong ibinalik sa kanya ang mic ngunit muli rin niyang ibinalik sa akin. Vet, ayoko, Ibang kanta na lang. Sino ba ang gustong kantahin ang kantang Before It Sinks In ni Moira de la Torre sa ganitong sitwasyon? Definitely not me. Ano ba ang pumasok sa utak ni Yvette? Ayan na, pagmamadali nito nang mag-umpisa na ang kanta. Hindi ko ibinuka ang bibig ko kahit na nagsisimula na ang kanta. Ilang beses nila akong pinilit at pinag-cheer pa hanggang sa wala na akong magawa kundi ang kantahin na lang. Nakakatakot na baka mailabas ko ang emosyon ko dito dahil lang sa kantang napili ni Yvette Rebecca. Pero mas maganda na siguro na sa pamamagitan ng kanta ko na nga lang ilabas kaysa sabihin ko mismo sa kanya. Inihanda ko ang sarili ko at boses sa kasinimulang kantahin ang lyrics na nasa screen. Kahit na kumakabog ang dibdib ko ay nagpatuloy pa rin ako. Kanta lang naman to. Pero bakit ba kasi ito ang napili ni Yvette? Bakit? Before it's too late, I'll take a step away. Dinama ko ang kanta at ibinagay ang tinig ko sa tono. I could feel the pain in my own voice, but I continued anyway. Maybe through this song, he will realize that 4 years didn't make me go numb. That, even though I was the one who broke it off and walked away, doesn't mean I didn't feel the pain. Naghiyawan ang mga pinsan ko at pumalakpak nang matapos ko ang kanta. Tumayo ako at bahagyang yumuko sa kahumalaklak. Nang dam ako naman ang paningin ko kay Chino ay nakatingin rin siya sa akin. Kaagad ko rin inalis ang paningin ko sa kanya. Kinuha ko ang phone sa bag na dala ko at bahagyang kumunat ang noo nang makita ang 5 missed calls galing kay Dada. Guys, labas lang ako saglit. Tumatawag si Dada, paalam ko sa mga pinsan ko saka itinuro ang screen ng phone. Hindi ko na hinintay ang sasabihin nila at dumiretso na sa may pintuan. Lumakad ako tungo sa mismong labas ng KTV bar. Isinandal ko ang lower back ko sa railing sa tapat ng KTV bar saka tinawagan si Dada. Are you out of the house right now? I've been calling you for a while. May himig ng sermon ang tinig nito nang sagutin ang tawag.
Yup, da. Sorry. I'm here at 7th Street with my cousins. It's okay. I just want to tell you that you should pay a visit to your grandma, anak, mungkahi ni Dada. She knows you're in town. Nagrereklamo siya sa ate mo kung bakit hindi ka raw pumupunta sa kanya. Apologetic akong ngumiti at humarap sa railings. Mag-iisang linggo na nga ako dito bukas pero hindi ko pa rin siya napupuntahan sa kanila. Bukas, pupunta po ako doon, wika ko. Sunday naman, at saka nandun sigurado si ate. I might spend the night there too. Sabihan ko na lang po si ate. Do it, okay. Kahit magpakita ka lang sa lola mo. Sabihan ko na rin ang ate mo mamaya para mas ando ka niya bukas. Okay po, nasa bahay ka na. Ngumiti ako at parang bigla ko siyang na-miss. May kung ano rin sa akin na nag-uudyok ngayon na magpasando na. Parang gusto ko nang bumalik doon. Gusto ko nang balikan yung tahimik na lugar na yon. Yes. Umiinom ba kayo ng mga pinsan mo? Malalasahan mo ang konting pag-aalala sa tono ng boses nito. Opo, pero konti lang. Don't worry, alright. Sige na, anak. I might be disturbing your bond with your cousin. Just don't drink too much, Ayla. Opo, bye, Palem ko saka na tinapos ang tawag. Bumuntong hininga ako sa ilang minutong tumitig sa phone. Hindi ko alam kung babalik pa ako doon sa loob o hihintayin ko na lang silang lumabas dahil malapit na rin namang matapos ang 2 oras. Parang gusto ko na ring umuwi dahil bigla akong napagod. Sumagi rin sa isipan ko yung eksena noong birthday ni Chino na ginanap dito. Ang saya namin noon kahit pat ago. Wala pang problema at wala pa akong alam sa totoong pagkatao ko. Tumitig ako sa kawalan saka muling bumuntong hininga. Nakita ko naman sa sulok ng mata ko ang paglapit ng isang tao sa may tabi ko pero hindi ko iyon pinansin. Baka gusto rin niyang makahinga kaya nandito rin siya labas ngayon. I'm sorry, usual ng pamilyar na tinig kaya napalingon ako sa katabi ko. Bahagya pa akong nagulat nang makita ko ang histura ni Chino. Sinundan ba niya ako dito? Suck. Okay lang, sagot ko kahit na hindi ko alam kung bakit siya nagsusorry ngayon. Babalik na ako sa loob, palem ko at hahakbang na sana paalis ngunit mabilis niyang hinawakan ang braso ko ng mahigpit. Kunot-nuo ko siyang tiningnan na may halong iritasyon. Ano na naman ba ang gusto nito? Ano na naman kaya ang sasabihin niya? Ano na naman ang lalabas mula sa bibig niya na makakasakit ng damdamin ko? Magtatanong na sana ako kung ano pa ang gusto niya ngunit may iilang babae na lumapit sa kanya para makipag-picture. Inilingan sila ni Chino at hindi man lang siya tumingin sa kanila. Ni hindi man nga lang niya ako binitawan. Am I hurting you? Malamlam niyang tanong habang nakatingin ng diretso sa mga mata ko nang umalis ang mga babae. Yup. Yes, you are. Sinulyapan ko ang kamay niya na nakahawak sa braso ko. Do you want me to let go? Tanong pa nito na ikinairap ko. Well, yes, Chino. Kasi, hello, nasasaktan ako. Irito kong sabi. Hindi ba niya alam ang ginagawa niya? Paniguradong magmamarka ang kamay niya sa braso ko. Tumitig ito sa akin at unti-unting lumuwag ang pagkakahawak niya, ngunit hindi pa rin siya bumibitaw. Gumapang ang iritasyon sa akin kaya puwersahan kong binawi ang braso ko na hindi niya napaghandaan kaya napabitaw siya. Masama ko siyang tinitigan habang hinahaplos ang parte ng braso ko na hinawakan niya saka na sinimulang humakbang palayo. I am hurting too, malakas niyang sabi sa tinig na nanunambot. And even after 4 years, why can't I still let go of you? Saglit akong huminto sa paglakad sa siya nilingon, ngunit may mga babae nang lumapit sa kanya kaya itinuloy ko na lang ang paglakad ko palayo. Pero, holy cow, anong sinabi niya? How was your welcome back party last night? Was it good? Nakangiting tanong ni Doreen habang minamaniobra ang steering wheel ng sasakyan. We are now heading to Grandma's house where she also lives. I called her as soon as I woke up and told her to pick me up after lunch, pero siyam palang nasa bahay na siya. Maayos naman akong nagpaalam kanina kay mommy at daddy. Bakas man sa mukha nila na ayaw nilang pumayag, hindi naman nila ako pinigilan. Sinabi ko rin na doon muna ako matutulog mamayang gabi para makasama ang mga Velasco. Sigurado ako na pupunta rin yung mga tita ko doon dahil ang alam ko, every Sunday nandoon sila.
Itinaas ko ang mga paa ko sa dashboard sa ngumiti sa kapatid ko. It was so good that I couldn't even remember how I got into my bed. Malakas na tumawa si Doreen sa kanapailing. Pero totoong hindi ko talaga matindaan kung paano ako napunta sa kama. Ni hindi ko nga alam kung paano kami nakauwi, Ang natatandaan ko lang ay after namin doon sa KTV bar, 2 club pa ang pinuntahan namin. Kasama nyo, si Ira kagabi. Yuzisa pa ni Doreen sa nag-iingat na tinig. I've seen the pictures uploaded by your cousins. Tipid itong ngumiti. Yup, she was there with Chino. Pero umalis na rin sila after namin doon sa KTV bar, tugon ko sa normal na tinig. Hindi na sila sumama pa sa amin sa ibang bar dahil ihahatid pa daw niya si Ira. Ewan ko lang kung hinatid lang ba talaga. Baka doon na rin siya natulog sa bahay ni Ira since hindi ko siya nakita kanina. Wala rin yung sasakyan niya na katulad noong sasakyan niya dati. Leon nga lang, itim na siya ngayon. Hindi na puti. At ayoko na lang isipin ang tungkol sa kanila o ang tungkol sa mga sinabi niya kagabi at noong mga nakaraan. Nagugulo ang utak ko sa mga salitang lumalabas sa bibig niya. Naiinis ako sa kanya at naiinis ako sa sarili ko. Nabubuhay yung mumunting pag-asa sa dibdib ko sa mga sinasabi niya, pero kaagad rin namang namamatay kapag nakikita ko silang dalawa ni Ira. Pero siguro ganun ang way niya para maglabas ng sama ng loob. Ganon ang paraan na napili niya para malaman ko na nasaktan ko siya. Gusto siguro niya akong makaramdam ng guilt o kaya ay gusto niya rin akong masaktan at nagtagumpay naman siya. Kabado ako nang makarating sa bahay. Ngayon pa lang rin ako makakatungtong sa bahay nila dito. Iniisip ko pa na baka mapag-alitan ako dahil ngayon ko lang naisip ang pumunta. Ngunit kaagad rin iyong nawala at napalitan ng tuwa nang makita ko ang lola ko na nakaabang na sa amin sa may porch. Nakaupo ito sa wheelchair habang nasa likuran naman niya ang nurse na nag-aalaga sa kanya. Mabuti naman at naisipan mo na akong bisitahin dito, ani lola nang humalik ako sa kanya. May pagtatampo man ang tinig nito ngunit mas nanag ang tuwa. Humalik rin ito sa magkabilang pisngi ko. Sorry po kung ngayon lang ako nakapunta, wika ko. Hindi na ganun kalakas ang mama ni Dada. Marami na rin siyang komplikasyon sa kalasugan. Noong unang beses ko silang nakita at nakasama ay noong ipinakilala ako ni Dada sa kanila. Sila na lang ang pumunta sa probinsya dahil ayoko nang bumalik pa dito noon. Sobrang takot iyong naramdaman ko noon nang sabihin ni Dada na gusto nila akong makita at makilala. Ilang beses ko pang kinausap ang tatay ko na huwag muna dahil hindi pa ako handa. Baka rin tulad ni Lola ng lola ni Chino hindi nila ako magustuhan. Baka kung ano-ano rin ang sabihin nila tungkol sa akin at tungkol sa nanay ko. Maybe it was my trauma that was talking at that time. Pero hindi naman nangyari ang ganon. Walang nangyaring ganon. The Velasquez were very welcoming. Tinanggap nila akong lahat ng walang tanong. At kay lola ko naranasan iyong pagmamahal ng isang lola na hindi ko naranasan sa kinilala kong lola. But that was understandable. Hindi naman niya ako kaano-ano. Marami kaming pinagkwentuhan ni Lola. Tinanong niya rin ako tungkol sa mga fontanilla. Hindi naman ito ang unang beses na nakausap ko siya. Nagbakasyon na rin kasi siya doon sa probinsya at nakasama ko rin siya ng ilang buwan. Leon nga lang ay mas gusto niya dito sa syudad kaysa doon. Mas lalo pang natuwa si Lola nang dumating ang 2 tita ko kasama ang mga asawa at anak nila ng mga hapon. Nagulat pa sila na makita akong nandito rin ngayon. May mga pinsan rin ako dito, pero hindi ko sila mga kaedaran. Mas bata sila sa akin. Si Terence talaga ang pinakamatanda sa apo ni Lola. Panganay kasi si Dada at 3 lang silang magkakapatid. Tinawagan ko na rin siya at sinabing nandito na ako kay Lola. Baka sumama pa yung loob niya sa akin kapag hindi ko sinabi. Kinagabihan, pagkatapos maghapunan ay nag-ayang manood ng horror movie ang mga pinsan ko. At imbes na matakot ako sa panunood, tawa pa ako ng tawa dahil sa mga ekspresyon nila at reaction kapag nakakatakot yung scene. Sobrang ingay namin sa TV room na naririnig yata ang mga sigaw at tawanan namin sa buong bahay. Does your mom and dad likes Ira Forchino? Kumunat ang noo ko sa biglaang tanong ni Doreen. Nandito na kami sa kwarto niya at nakahiga na. At hindi ko alarm kung bakit nagtatanong siya tungkol sa bagay na yun. Or maybe she was just plain curious. Yup, I think everyone does.
And there is nothing to dislike about her. Ira seemed nice. Nilingan ko siya at nginitian. Hindi ko lang alam kung namit na ba niya ang mga tito at tita namin. Pero siguro, namit na ni Ira ang buong angkan ni Chino, pati na rin ang mga Ortiz. She is, sang-ayon nito. Kahit sa office, gusto siya ng mga workmates namin. Tumanggo-tango ako, kaya dapat hindi na siya sayangin ni Chino. Ira H is rare. Does she know something about you and him? Tumagilid ito ng higap-paarap sa akin. Sandali akong natahimik. Naalala ko rin yung oras na ibinunyag ng lola ni Chino ang tungkol sa amin sa maraming tao. Hindi ko naiwasan ang makaramdam ng hiya. Sa loob ng 4 na taon, hindi pa niya iyon nakalimutan. Paano pa kaya yung ibang nakarinig? Paano pa yung ibang nakaalam? Sigurado kapag nakita nila ako o nakasalubong sa daan, ang unang papasok sa isip nila ay nagkaroon ako ng relasyon kay Chino. I don't know, umiiling kong sabi. Hindi naman siguro niya sasabihin iyon kay Ira, di ba? Nakakahiya iyon. Tsaka baka biglang magbago ang tingin ni Ira sa kanya kapag sinabi niya. Baka nga pandirihan pa siya. Kahit siguro ako, hindi ko aaminin yun kung sakali man na makahanap ako ng lalaking magmamahal sa akin. Unless magtanong siya sa akin tungkol doon. Pero kung wala naman siyang ideya, mas gugustuhin ko na itago na lang. Hindi na muli pang nagtanong si Doreen, at hindi na rin ako nagsalita. Hinayaan ko na lang nalimunin ako nang kawalan ng tumahimik na ang buong kwarto. Kinabukasan ay halos sabay kaming gumising ni Doreen. Nagmamadali naman siya dahil papasok pa siya sa trabaho. Magpahatid ka na lang sa driver kung ngayong umaga ka uuwi, ha? Hindi na kita may hahatid. Sorry, sis. Pero kung mamayang hapon pa, hintayin mo na ako, aniya habang dinadampot ang bag niya saka na tumakbo palabas ng pinto. Napailing na lang ako at natawa. Hindi man lang niya nahintay ang sagot ko. Salo-salo kaming nag-almusal ng mga pinsan ko at mga tita. Nang maglo-lunch na ay biglang nag-ayang magtungo sa mall ang mga pinsan ko at doon na lang kumain. Sumang-ayon ako sa gusto nila para na rin hindi ko na kailangan hintayin si Doreen hanggang mamaya. Tsaka balak ko rin puntahan si mama. Huli ko siyang napuntahan ay noong nalaman ko ang tungkol sa totoo kong pagkatao. I'll be back on Saturday, la. Dito po ako hanggang Monday morning, pangako ko kay Lola na nagtatampo dahil sinabi ko na uuwi na ako sa mga Fontanilla. Oh, siya, sige. Hihintayin kita. Matamis akong ngumiti sa kayam-akap at humalik sa ulo niya. Pagdating namin sa mall ay kung ano-anong butik ang pinasukan ng mga pinsan ko. Kasama rin namin ang mga tiga-alaga nila. And I almost lost track of time. Ate, mauna na po ako, ha? Palem ko sa nani ng pinsan ko. Dadaan pa po kasi ako sa sementeryo. Pupuntahan ko po si mama. Hindi mo na kami hihintayin. Para may hatid ka na lang namin doon. Hindi na, ate. Sinulyapan ko ng tingin ng mga pinsan ko na abala sa paglalaro dito sa arcade. Mukhang wala pa naman silang balak umuwi. Tumanggo ito sa akin. Lumapit ako sa mga pinsan ko at nagpaalam sa kanila. Ayaw pa nila akong paalisan ngunit sinabi ko na may pupuntahan pa ako. Tumawag rin ako sa isa kong tita para ipaalam na iiwan ko na dito ang mga pinsan ko. Baka kasi kapag nalaman nila na umalis lang ako basta-basta, magalit sila. Makulimlim ang panahon paglabas ko ng mall. Nagtaksi na lang ako tungo sa sementeryo. Nakabili na rin ako ng bulaklak para kina lolo at para kay mama. Unang kong tinunto ng tomb house nila lolo nang makarating ako. Inilagay ko ang bulaklak saka nag-alay ng panalangin sa kanila, at pagkatapos ay dumiretso na ako kay Marna. Umupo ako sa mga damo at tinanggal ang mga tuyong dahon na nasa lapida niya habang kinakausap siya sa tinig na kaming dalawa lang ang nakakarinig. My life would be entirely different if she was here. Hindi ko naman siya sinisisi sa mga pinagdaanan ko. Nagpapasalamat pa ako sa kanya dahil kahit wala na siya, sinigurado niya na magkakaroon ako ng magandang buhay. Nakaramdam ako ng takot nang biglang kumislap ang kalangitan, at sumunod ang malakas na kulog. Mabilis kong dinampot ang bag na dala ko at nagpaalam kay mama na aalis na. Tumakbo ako patungo sa may waiting shed sa kabilang parte ng daan nang unti-unting bumuhos ang ulan. Hindi ko pa alam kung saan ko itatago ang bag ko dahil nababasa pa rin ako dito. Kinuha ko ang phone ko at sinubukang tawagan si daddy para sana magpasundo pero hindi niya sinasagot.
O baka nasa office pa yun. Ba't kasi walang dumadaan na pampasaherong sasakyan dito? Nag-browse ako sa contacts ko para humanap ng pwedeng tawagan. Lihim akong nagpasalamat nang makita ang numero ni Ryan. Mabuti na lang at sinavenue niya dito ang number niya. Oh, napatawag ka. Bungad nito. Nag-out ka na ba? Pwedeng pusundo dito sa may malapit sa cemetery. Wala akong masakyan, eh. Ang lakas ng ulan. I'm still here at the office. OT ako, apologetic niyang sabi. Why don't you call your dad? Or si Chino? I'm sure, nag-out na yon. Dad's not picking up. Sandali akong nag-isip kung gagawin ko ba yung pangalawa niyang sinabi. Okay, but I don't have his number. Ayoko mang gawin yun pero nababasa na talaga ako dahil dito banda sa gawi ko umiihip ang hangin kasama ang ulan. Mabilis kong tinawagan ang numerong ibinigay ni Ryan matapos naming mag-usap. Kinakabahan pa ako nang mag-ring iyon pero hindi ko na lang pinansin. Akala ko nga rin ay hindi niya sasagutin dahil baka isipin lang niya ay prank caller or scammer lang ako. Hello, Chino. Pwedeng magpusundo dito sa may waiting shed malapit sa cemetery. Wala kasi akong masakyan. Hindi rin kasi sumasagot si Daddy, diretso kong sabi nang sagutin niya ang tawag. Who's this? Bahagyang nanlaki ang mga mata ko nang tinig ng babae ang narinig ko, ST. Si Ira yata to. Hi. Si Ayla ito. Oh, hi. Kanina ka pa ba tumatawag? I'm sorry I just got out from the shower. Nasa shower room pa rin ang kuya mo kaya hindi niya alam na tumatawag ka, paliwanag nito. Nanuot sa buong katawan ko ang lamig dahil sa narinig ko. Okay, so that means they are showering together. Mahina akong tumikim para gawing normal ang tinig ko. Okay lang. Peke akong tumawa. Sabihin ko na lang sa kanya na sunduin ka paglabas niya sa banyo. Saan ka nga ulit nagpapusundo? Tanong pa ni Ira, at halata sa tinig niya na nakangiti siya. Malumanay ang tinig ito na nakapalambot. Mabilis akong umiling kahit hindi niya nakikita. Sigurado ako na hindi na ako magpapusundo sa boyfriend niya. Ayokong makaistorbo sa kanilang dalawa. No need, Ira. Nag-text na si Ryan, siya na lang daw ang susundo sakin dito. Thank you. Pagsisinungaling ko saka na tinapos ang tawag. Napailing ako sa sarili ko habang pinagsisisihan na tinawagan ko pa siya. Kung naghintay na lang sana ako na may dumaan na jeep or taxi dito, hindi ko pa sana nalaman na naligo silang dalawa ng sabay. Ano naman kung nababasa ako? Hindi naman ako mamamatay. Muli kong tinawagan si Ryan na kaagad naman niyang sinagot. Anong sabi ng kuya mo? I didn't talk to him, wala sa sariling wika ko. Si Ira ang nakausap ko, katatapos lang daw maligo ni Ira, pero naiwan pa si Chino sa shower room. Sumanggot ako nang muli kong maramdaman ang lamig sa buong katawan ko. Halatang naguguluhan si Ryan sa isinagot ko. Bigla akong natawa nang matanto na ang layo ng sagot ko sa tanong niya. Meaning, hindi niya ako masusundo. Mukhang magkasama sila ni Ira. Ikaw na lang kasi. Basang-basa na ako. Kawawa na ako dito, Pangungonsensya ko sa pinsan ko. Are you okay? Tanong pa nito. Napairap ako sa kawalan. Hindi, Ryan. Ang sabi ko nga, basarig-basa na ako dito. Kaya sunduin mo na ako, demand ko. Okay, magpapalam muna ako. Agad kong tinapos ang tawag sa kabumuntong hininga. Hindi ko na iniligan ang bawat patak ng ulan na tumatarma sa akin. Nakakainis na bigla akong nawala sa sarili dahil lang sa sinabi ni Ira. Hindi na dapat ako magpaapekto at makaramdam ng kurot sa dibdib sa mga ganon dahil may karapatan naman silang maligo ng sabay. Sinubukan ko ulit tawagan si Daddy pero hindi na nagri-ring ang phone niya. Mas nakaramdam pa ako ng inis nang makitang malapit nang mamatay ang phone ko. At isa pa tong ulan na to. Ilang minuto akong naghintay sa pagdating ng pinsan ko na hindi rin sigurado kung masusundo ako dito. I text ko pa sana siya kung nasaan na siya ngunit bumigay na ang phone ko. Maya-maya pa ay huminto ang isang itim na titanium sa mismong tapat ng waiting shed. Matagal akong tumitig sa sasakyan pero hindi ko binalak na tumayo mula sa kinauupuan ko. Naramdaman ko ang mainit na likido na namuo sa mga mata ko nang makita ang pagbaba ng isang tao dala ang payong. Mabilis itong humakbang patungo sa pwesto ko at tumayo sa mismong harapan ko.
Iniharang pa niya ang payong para hindi ako mabasa kahit na basang-basa na ako. Halata ang pag-aalala at awa sa buong mukha niya. At iyong awa ang ayokong makita sa mga mata niya. Ayokong makaramdam siya ng awa sa akin. Let's go. Aya nito sa kakinuha ang bag. Hihintayin ko na si Ryan, mahina kong sagot. Bakit sinabi pa ni Ira sa kanya? Sinabi ko naman na sisunduan na lang ako ni Ryan, Nakulat din ang isang yun. I'm here. And Ryan's not coming, Ayla. Get inside the car. Baka magkasakit ka pa dyan. Kinagat ko ang ibabang labi ko saka na tumayo. Binuksan niya ang pintuan ng passenger seat para sa akin. Inilagay naman niya sa sahig ng backseat ang bag na dala ko. Tahimik lang kami habang binabaybay ang kalsada. Nakatingin lang rin ako sa unahan kahit naramdam ko ang paminsan-minsan niyang paglingon sa gawi ko. Why do I still need to wait for you to get married before I'm allowed to find my happiness? Hindi mapigil ang tanong ko, pero na-realize ko na ako pa rin ang magdedesisyon kung kailan ko gustong sumaya kung kailan ko gustong humanap ng magpapasaya sa akin. Wala naman siyang magagawa kung hindi ko gagawin yung pabor na hinihingi niya sa akin. Because I'm not yet happy, diretsyong tugon nito. Marahas kong ibinaling ang ulo ko sa direksyon niya, at hindi ko napigilan ang magpakawala ng sarkastikong tawa. You are not yet what? Sabay na nga kayong naliligo ni Ira, hindi ka pa rin masaya. Really, Shino? Nalalasahan ko ang pait sa tinig ko. Binasa niya ang ibaba niyang labi saka huminga ng malalim. Ayla, hindi. Shut up. I don't wanna hear it. Pagputol ko sa sinasabi niya. Mariin naman niyang itinikom ang bibig sa kanapailing. Do you want me to be happy? Aniya sa tonong ng hahaman makaraan ang ilang sandali. Of course, then come back to me. That's the only way I can finally be happy. Bahagyang nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Ako pa rin ba? Gusto ko sanang matuwa pero may mali. At parang wala siyang nakikitang mali doon sa mga salitang lumabas mula sa bibig niya. Unti-unti ring sumibol ang galit sa dibdib ko nang mapagtanto ang gusto niya. Am I that low-class, cheap-looking girl for him? Mukha ba akong naninira ng relasyon? Kahit hindi ka na sumaya, Shino, hindi ako babalik sa'yo, seryoso kong sabi kasabay ng pag-iling. Kinabahan ako nang biglang huminto ang sasakyan, pero napansin ko na nag-stop lang kami dahil naabutan kami ng red light. Napansin ko na lumingon sa akin si Chino kaya matapang ko rin siyang hinarap. Ngumisi pa ito sa akin saka itinagilad ang ulo. Fine, usual nito. If I can't still have you now, then no one else will. No one else. Inisa-isa niya ang mga huling salita sa seryoso at nagbabantang tinig na siyang nagpataas ng mga balahibo ko sa balat.